Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon sa game ng Golden State Warriors at ng Phoenix Suns ay kitang-kita nga ang pasadya na tirada ni Dillon Brooks sa katawan ni Stephen Curry. Nabilipit nga sa sakit ang two-time MVP mga kaibigan. Another dirty play mula kay Dillon Brooks. Hindi niya nga inabot yung kamay ni Curry kaya naman katawan na lamang ang kanyang tinarget. Ganun pa man nasaktan na nga si Curry at natanggap pa nila ang 99-98 loss laban sa Phoenix Suns. 31 points ang ginawa ni Jimmy Butler subalit off game nga mula kay Steph Curry, only scoring 15 points on 3 of 13 shooting sa field and 2 of 9 shooting naman sa 3-point line. Ang Warriors ay lagapak na nga sa record na 13 wins and 15 losses. Mabalik tayo kay Dillon Brooks. Natatawa na lang nga dito si Curry mga kaibigan. Si Brooks nga yung tipo ng player na nakakapikon kapag kalaban mo. Subalit matutuwa ka naman dito kung kakampi mo siya dahil minsan nga ay nawawala talaga ang laro ng mga star player ng kabilang team kapag nakakaharap siya. Ganun pa man may pagka-comedy nga talaga tong si Brooks mga kaibigan. Noong game ng Lakers at ng Suns ay sinabi niya na sayang nga daw at na-foul pa si LeBron sa game-winning 3-point attempt nito dahil malamang ay airball lang naman ito mga kaibigan. Well, kahapon nga ay nabigyan siya ng tsansa to win the game at shoot nga sana ito kung igigilid natin ang rim. Sa board lang nga ito mga kaibigan tumama. So 3 days ago si LeBron ang tinarget niya at kahapon naman ay si Steph Curry. Talagang instigator nga ito si Brooks mga kaibigan. Subalit credit din nga sa kanya dahil from averaging 14 points per game last season, ngayon nga ay nagdadala na ito ng 22 points per game at solid na nga mga stats na yan para sa isang player na nadraft lamang bilang 45th overall noong 2017. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang matapos naman na makuha ng Lakers ang panalo laban sa Utah Jazz kahapon ay bumilib nga si LeBron James sa 45 points, 11 rebounds, 14 assists and 5 steals sa performance si Luka Doncic. Ganun pa man ay nagboses din nga siya ng kanyang concern sa opensa na tinatakbo nila. Pahayag ni LeBron ay hindi nga daw pwedeng ISO at pick and roll lamang ang itatakbo mo. No further explanation subalit obvious naman kung anong pinapahiwatig niya dito. Si LeBron nga isang player na may pinakamatinding experience sa playoffs pagdating sa NBA ngayon. Talo niya pa nga ang ibang coaches including ang head coach nila na si JJ Redick. At alam niya nga na ang ganitong klaseng opensa ay hindi gagana pagdating sa playoffs dahil madali nga itong ma-scout at magawan ng counter. Sa playoffs na game of adjustments ay dapat nga may counter ka sa counter ng kabilang team. At kung ISO and mismatch hunting lamang ang gagawin mo, hindi nga ito uubra sa mga team na may solid defense at palagi talagang match check ito. Kaya naman ang punto nga ni LeBron ay habang regular season pa lamang ay ayusin o plansyahin na ang lahat ng mga gusot sa kanilang opensa upang matiyak na handa sila pagsapit ng playoffs. Well, yan nga ay sa opensa pa lamang. Binigyan din nga nila ang Utah Jazz na walang Lauri Markkanen, Walker Kessler at iba pa ng 135 points, including ang 78 points sa first half. So bad defense nga yan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?